investigation tungkol sa mga flood control issues or anomalies, okay? Which is, ito po yun, yung Discayas, yung mag-asawang Discayas po will no longer cooperate with ICI. Okay, so in summary po, yung nangyari dito is that nung tinanong daw yung mag-asawang Discaya, they decided to invoke their right against self-incrimination. Okay, so yan po yung summary. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito nga po umatras na ho kasi itong mag-asawang Diskaya patungkol dito sa pag-iimbestiga, pakikipag-cooperate sa flood control project. Hindi ho natin sila masisisi mga kapatid sa kadahilan ng si Boying Rimula ho ang ombudsman. Diba? Ang ICI mga kapatid, pamumuno ho yan ni Marcos Jr. Wala ho po silang katakas dyan. Ginagawa ho silang mastermind. Sila po yung dinidikdik ng mga, ayan, tulad na lamang ho ng Titambaluslos. Hindi niya naman po ipapahamak ang sarili niya. Meron ho mga fall guy, yung mga yan, katulad ni Saldico. Si Saldico yung idinadawit nila, pinakaginagawang utak. Pati ang mga Diskaya. Hindi lang yan yung problema mga ka-update. Isa pa, nagsalita itong si Vince Dizon, si Boying Rimula na kasabwat ng mag-asawang Diskaya, etong si Christopher Bongo, si Senator Bongo. Isipin po ninyo yun, pati si Sen Bongo, isang pinakamalinis na nagtatrabaho dyan sa Senado, sinisiraan ho nila. Gusto rin ho nilang pabagsakin kasi nga Duterte, maka Duterte, allied po ni Pangulong Duterte, ganyan po yung mga ginagawa nila. Hindi ho nila makonekta-konekta itong mga Duterte sa mga flood control, kaya pupuruhan po nila itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Diba? Lahat ho ng mga kasamahan ni Pangulong Duterte, yung mga pabor ho kay FPRRD, pababagsakin ho ng admin ni Marcos Jr. Kaya isipin mo, si Vince Dizon, iniisip ng mga tao, magaling to mag-iimbestiga. Hindi niya masyadong pinuruhan yung Davao nun Pero ngayon, pinapakita niya na ho ang totoong kulay niya. Pink lawan, dilawan na kumakain ng suka ni Marcos Jr. Diba? Makikita talaga ho natin na nagkakampihan ho sila, nagsasama-sama ho ang mga yan para tanggalin sa pwesto yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, palayasin ho sila dyan sa gobyerno. Siyempre, sila nga naman yung nakaluklok dyan, no? Sila Ombudsman, sila Remula, sila John Vic. Mantakin po ninyo yun, wala na ho silang problema. Kayang-kaya ho nilang i-impeach si BP Sara by next year, February. Diba? Yan lang ho yung hinihintay ng mga yan. Pinipilayan na ho nila isa-isa yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte para sila na ho ang maghari hanggang 2028, hanggang 2032. Bakit 2032? Siyempre, ombudsman ho, etong si Boying Rimula. Hanggang ganyan po siya kahaba, manunungkulan o nakaluklok bilang ombudsman dyan. Kaya hanggat nakaluklok yung mga yan, mga ka-update, wala hong pagbabago ang ating bayan. Pupuruhan lang nila yung mga Duterte hanggang mapalaysuli sa pwesto para masolo ho nila yung kapangyarihan. Okay lang naman sanang masolo nila yung kapangyarihan, mga ka-update, kung maganda yung trabaho nila, yung maganda yung serbisyo. Pero ano nangyayari ngayon? Pag may sakuna, bebentahan nila ng 20 pesos na bigas. Yung mga magsasaka, nakakaawa. Diba? Bibilin mo sa magsasaka yung palay nila, 6 to 8 pesos. Makatarungan ba yun? Makatao ba yun? Diba? Yung mga OFW dyan, kinakahiya ng Pilipinas. Bakit? Saan nangyayaring korupsyon ngayon? Marami ho sa ating mga kababayang OFW. Marami ho na pag tinanong ho sila kung taga saang bansa sila, hindi ho nila sasabihin yung Pilipinas. Sasabihin na lang po nila Asian country. Southeast Asia, ganyan. Pero hindi na ho nila mabanggit-banggit yung Pilipinas. Kasi nga ho sa matinding korupsyon. Pinandidirihan ho tayo ng mga iba't ibang bansa. Sa totoo lang. Dahil yan sa pamumuno ni Marcos Jr. Wala hong pagbabago. Puro lugmok. Pahirap. Nakita niyo naman po yung mga bali-balita. Hindi lang bali-balita mga detail. Literal na balita. Yung mga taong nabibiktima. Yung mga nasa bahay na gugurgurin pa. Yan po yung bagong administrasyon ngayon. Bagong Pilipinas. Napakalayo sa pamumuno ng isang Duterte. Noong kapanahunan ni Pangulong Duterte, takot ho lahat ng tao gumawa ng
ikasasama nila. Nang alam po nilang hindi nila ikabubuti kasi alam ho nila mayayari ho sila. Hindi ho sila sasantuhin ni Pangulong Duterte. Kaya malayong malayo ho itong admin ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. Malayong malayo ho mga kabdi. Ito naman pinaka-problema natin ngayon. Pag napabagsak si Senator Bongo, isipin mo si Senator Bongo lang yung nagpatupad dyan sa Malasakit. Malasakit Center, napakalaking tulong ho niyan, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Pero pag napatanggal ho siya, paano na ho yan? Sino na pong mag-aasikaso? Tinitira ho nila yung mga makabayang tao. Yung mga totoong nagseserbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Hindi ho nila maimbestigahan etong sila Tambaluslos, Marcos Jr., Sandro Marcos, hindi ho nila mapakialaman yan. Mismong Ilocos Norte nga hindi ho nila mabulat-lat. Diba? Yan po yung bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, puro sakuna. Puro pagdudusa sa mga Pilipino. Kaya mga kabdi, magrekta na ho tayo. Huwag na ho nating pahabain yung ating intro. Dito kasi, ito nga si Vince Dizon, pinakita niya na talaga yung totoong kulay ho niya na dikit ho talaga kay Marcos Jr. Kaya mga update, bago ho tayo magsimula, isang like, isang share, isang subscribe, napakalaking tulong na ho niyan sa atin. Mari. Pero before po tayo mag-start, klaruhin ko lang po sa inyong lahat. Hindi po porket i-explain ko sa inyo tong mga legal principles na to na related sa mga ganitong criminal cases ay ibig sabihin pinoprotektahan ko yung mag-asawang diskaya, okay? Hindi po yun ganun. This is simply for educational and for awareness purposes kasi madami po sa inyong curious kung ano yung posibleng rason sa mga legal matters kaya naging ganito na po yung actions ng mag-asawang diskaya. Okay? So in other words po, this is a matter of public interest and ako po since I am a lawyer, mukhang maganda naman na pag-usapan natin yung mga legal na bagay-bagay in relation to this issue. Okay, so hopefully klaro po tayo dyan. Ngayon, start po tayo sa discussion. So para po mas klaro tayo, magbibigay lang ako sa inyo ng mga brief background or brief facts po regarding the situation of the spouses Diskaya so far in relation to the flood control issues. Okay? So yung pinakauna po dyan is ito po yun, yung nag-release po or gumawa sila ng affidavit kung saan may mga pinangalanan po silang congressman at mga DPWH personnel dun sa Senate Blue Ribbon hearing. So ito po yun, video ko po na to, diniscuss ko po yun siya dun. Okay? So kung gusto po nyo mapanood kung ano ba talaga yung affidavit, you may do so by clicking this video. So this was 1 month ago already. Okay, and then after po nito, alam natin 'di ba na natanggal si Senator Marcoleta as the chairperson of the Blue Ribbon Committee. Basically po nagkaroon ng leadership change sa Senate kung saan tinanggal din si SP Cheese. Ito pala yung next video ko lang din pala yon. Tinanggal si SP Cheese, pinalitan siya ni Senator Soto. Okay? And of course, since naging minority na po sila Senator Marcoleta, nagpalit din yung Blue Ribbon chair which is yung naging si Senator Ping Lacson na. Okay? And then after po niyan, yung nangyari dyan, nagkaroon pa ulit ng mga Blue Ribbon hearings and then si Senator Marcoleta was pushing na maging state witness or mapasok po sa Witness Protection Program. Ayan nga ho, ang nakita naman ho natin kung paano ho nila unti-untiin itong mga nagtatrabaho ng tapat sa kanilang bayan. Unang-una si SP Chis Escudero, sinibak ho siya dyan, tinanggal sa pinalitan sa Juan Bol University. Kasunod ho, si Senator Condante Marcoleta na napakagaling mag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon. Tapos pinipilayan ho nila. Pinipilayan din ho nila si Senator Marcoleta. Gusto pang idawit yung asawa niya. Isipin mo yun, pati yung nag-iimbestiga dyan, gusto nilang idawit para siraan. Siyempre, marami hong masasabi. May mga nauuto pa rin sa ating mga kababayan na, kaya pala tinanggal itong si Marcoleta, yung asawa niya pala dawit. Siyempre marami hong magkukomentong ganun sa ating mga kababayan kahit hindi pa ho alam ang buong istorya. Diba? Ngayon naman, niluklok si Ping Lacson, anong nangyari? Pinalitan din siya. Siyempre wala hong siyang alam. Wala hong alam yang mamang yan. Sinong pumalit? Si Erwin Tulfo, si Bendalo. Anong mangyari sa investigasyon yan mga kabdi? Wala na ho eh. Wala na ho tayo sa flood control. Nasaan na ho tayo? Farm to market roads. Yan na ho yung pinopokusan niyan nila. Yan na ho yung bibigyan nila ng oras para makalimutan na talaga etong ghost projects, yung mga billion-billion, trillion-trillion, safety na naman si Tambaluslos. Isipin mo yan, yung pinaka-utak, yung pinaka-mastermind
siya pa yung naging state witness. Etong nanghihingi ng witness protection program, mag-asawang Diskaya na isa nga rin, hindi naman natin kinukonsindera, pero naging biktima din ho sila. Kasi nga, imposibleng wala ho silang kasamang politiko. Sinabi na ho nila yan. Tinuro na ho nila sila Saldico, sila Martin Romualdez. Pero ano hong ginawa? Wala ho, hindi ho siya binigyan. Hindi ho sila pinagbigyan na magkaroon ng witness protection program para wala ho mapagtakpan. Di ba? Wala hong mangyari kung hindi sila mabibigyan. Kaya hindi po natin sila masisisi itong mag-asawa na hindi na makikipag-cooperate sa ICI. Kasi nga ho, sinibak si Senator Marcoleta. Nasa magandang tuwid na ho tayo eh. Magandang daan na nga po eh. Masusundot na eh. Nasusundot na ho yung pinaka-utak eh, yung pinakamalaking isda. Sabi nga ni Kung Dante Marcoleta. Malapit na ho tayo sa malapit na ho tayo sa magandang tanawin. Diba? Malapit na ho tayo, pero anong ginawa? Pinalitan ho siya. Kaya makikita ho talaga natin yung admin ni Marcos Jr. matindi, manggipit sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Diba? Yung mag-asawang Diskaya, pero si Ombudsman Remulla, nung DOJ Secretary pa po siya nung panahon na to, kailangan daw or gusto niya dagdagan ng requirement na restitution daw muna before ma-admit yung mag-asawang Diskaya. So kung gusto niyo po mapanood yung explanation ko dyan, meron din po akong video regarding that. So ito po yung naging next niyan. Until eventually po, di ba, nabalitaan din natin, nag-resign naman si Senator Ping Lacson as the Senate Blue Ribbon Chairman. Tapos nung nag-resign po siya, wala nang mga hearings na nag-undergo sa Blue Ribbon Committee. And then from the Blue Ribbon Committee po ngayon, yung nag-iimbestiga na lang talaga is yung Independent Commission, yung ICI. And from there po, ito na ngayon yung lumabas na ayaw na nga daw mag-cooperate ng mag-asawang Diskaya sa ICI because now they are starting to invoke po their right against self-incrimination nung tinatanong po sila ng questions ng ICI. Okay? And yung pinakabagong development po after this is ito po, yung tungkol kay Senator Bongo. Although ito po hindi pa to verified, more on Maritesan pa lang po to, itong latter part yung tungkol kay Bongo. So yung mga Maritesan po ngayon na pinapag-usapan is yung mag-asawa daw pong Diskaya ay ayaw mag-tell all kasi daw may involved daw si Senator Bongo. Yun yung mga sinasabi nila. Pero anyway po, ngayon na-explain ko na sa inyo yung possible reasons kaya nagbago na yung isip ng mag-asawang Diskaya. And konting timeout lang po tayo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube ko kung nag-enjoy po kayo so far sa video or in any of my past videos po. And huwag niyo rin po kalimutan sana i-like itong video na to mismo. Okay, so anyway po, ngayon balik tayo. So yung reason number 1 po dyan is because of yung requirements para maging state witness. Okay, so of course, babalik po tayo niyan sa RA 6981. Ito po yung napag-usapan din natin nung kailan lang. And then pupunta po tayo sa section 10. Yung nagbibigay po ng requirements kung paano maging state witness. Okay? So unang-una po, ang kailangan natin i-take note dito sa situation ng mag-asawang Diskaya is itong letter C and letter E. Okay? So letter C po, there is no other direct evidence available for the proper prosecution of the offense committed. And yung reason po, kaya ito yung pinatake note ko sa inyo, itong no other direct evidence requirement is because alam nyo naman po siguro ngayon, ang dami nilang pumasok sa witness protection program. Okay? And I am sure lahat po yun sila gusto mag-apply as a state witness eventually kung magkaroon na talaga ng mga cases filed. Diba? So unang-una po sila Engineer Bryce Hernandez, sila Engineer JP Mendoza, pati si District Engineer Alcantara. Lahat din po yun sila. Yung mga involved sa Bulacan issues ay pinasok din po sa witness protection program kasama yung mag-asawang Diskaya. Kasi despite po di away ni Senator Marcoleta at former DOJ Secretary Remulla, eventually napasok din po yung mag-asawang Diskaya sa witness protection program. Pero yun nga po, yung dilemma dyan, since ang dami nilang witness protection program na or under the witness protection program, mawawala na tong requirement na no other direct evidence available. Kasi po kung yung lahat yun sila mag-testify and then yung mga testimony nila can already lead to a conviction dun sa pinaka mastermind or dun sa most guilty, edi babagsak na po sila dito sa no other direct evidence available requirement. Diba?
'di ba? So in other words po, ang point ko dito, if there is more than one individual na makakabigay po ng evidence in a criminal case kung saan yung evidence or yung testimony po na yun will result to a conviction of the mastermind, edi hindi po pwede yun na dalawa yung may ganun. Kasi nga, ang requirement ng letter C, no other direct evidence. Pero yun nga po, kung madami sila ngayon na nasa witness protection program, babagsak silang lahat dito sa no other direct evidence. So in simpler terms po, ang mangyayari doon, kung lahat sila babagsak dito, edi lahat po sila makukulong kasama yung pinaka-mastermind. Okay? So yan po yung isang possible rason kaya ngayon nag-iingat na yung mag-asawang Diskaya. Okay? And then idagdag ko lang din po, alam din naman natin, 'di ba, na si ex-Speaker Martin Romualdez ay fino-float around din ngayon as maging state witness din. So doon pa lang po makikita na natin na ang dami nilang posibleng nag-a-apply as a state witness, assuming magtuloy-tuloy po talaga to in cases. So kung madami sila, mahirap na mag-qualify sila dito sa no other direct evidence requirement, 'di ba? So yan po yung sa tingin kong posibleng isang rason kaya nagiging ganito na yung actions ng mag-asawang Diskaya. Okay? So ngayon po punta naman tayo sa possible second reason. Ito pong second reason, tingin ko po mas interesting to dito sa first reason na in-explain ko. And yung pangalawang reason po is simply for protection po sa mag-asawang Diskaya. Okay? And the reason kaya ko po sinasabing for protection is because lahat po kasi ng sinasabi nila ngayon, lahat po ng ina-admit nila, lahat po ng sinasagot nila sa mga questions, sa investigation, lahat po yan pwede magamit against them later on kung hindi sila matanggap as a state witness. Okay? So para po mas klaro, i-visualize ko lang po sa inyo. 'Di ba yung Isipin mo yun, yung mag-asawang Diskaya, malaki ho ang posibilidad na makulong. Pero si Tambalus Luso, siya yung state witness, wala na hong pag-asa. Ligtas na rin ho yan. Ididigdik na lang ho yan panigurado, mga ka-update ha. Ididigdik na lang ho yan si Saldico. Hindi na po niya pagsasalitain yan. Mahirap pa nga ho, mga ka-update ha. Hindi naman po natin sinasabing mangyayari ha. Ano lang ho natin, isa-utak lang ho natin. Baka pwede ho nilang ipatumba o gurgurin. Bakit? Para hindi na ho makapagsalita itong si Saldico. Ayaw na nga ho umuwi sa Pilipinas eh. Di ba? Yan tingin ko lang po yan, mga kapdita. Hindi naman ho natin sinasabing gusto nating mangyari. Pero panigurado, pag napatahimik na ho nila yung si Saldico Rakot, wala na ho sila magiging problema. Kasado na ho sila. Kahit na ho magsalita yung mga mag-asawang Diskaya na patungkol dito kay Martin Romualdez, wala ho mangyari. Kasi nga ho, siya yung ginawang state witness. Diba? Wala ho, tablado ho tayo. Kaya, pinakagusto lang ho nating mangyari ngayon, masibak ho sa pwesto yung mga namumuno dyan sa ICI, yung ombudsman, at ito pa yung pinakagusto natin, ma-impeach yung presidente, mga kapatid. Matanggal ho siya sa kanyang posisyon para mabago ho ang gobyerno, mabago ho ang ating bayan. Panigurado mga kapatid, aayos ulit ang Pilipinas pag nawala yan si Marcos Jr. pagka-presidente. Pinakauna nilang admission is yung judicial affidavit nila kung saan may pinangalanan silang mga congressman at mga DPWH officials. Okay? So in that affidavit po, they admitted to committing either bribery or corruption of public officers. So the reason po, more or less, kaya nila ginawa yun, ito po based to dun sa mga congressional hearings. Ang sinabi po ng mag-asawang Diskaya in one of the congressional hearings is that mas gusto daw nila yung kalaban na lang nila is yung mga pinangalanan nila pero hindi po yung taong bayan daw. Ayaw daw nila maging kalaban yung taong bayan. Mas gusto na lang nila yung mga kurakot daw na politiko na pinangalanan nila. Yun daw yung mas prefer nila. So from that statement po ng mag-asawang Diskaya, pwede po natin isabihin or i-reasonably conclude na they did that out of good faith or meron silang good intent na mag-cooperate sa investigation po. And because they are cooperating po, they are more or less or most likely trying to be admitted into the state witness program. Okay? However, like what I stated, kung hindi po sila tanggapin sa state witness program eventually, ang mangyayari, lahat yun ng mga inadmit nila, pwede yun magamit against them in a case na ifa-file po laban sa kanila later on. Kasi unang-una, yung affidavit po na yun was made in writing, tapos it was also under oath po sila doon,
Naka-notaryo po yun. At dahil po dun sa mga compliance na nagawa ng mag-asawang Diskaya, yung affidavit po na yun, pwede po yung gamitin as an extrajudicial admission po nila to committing a certain crime. Okay? So again, i-rephrase ko lang po. The reason kaya ayaw na nila mag-cooperate ngayon kasi this is most likely for protection po sa kanila kasi lahat po ng sasabihin nila, isasagot nila, lahat ng aaminin nila. If it is put in writing, it is under oath, naka-notaryo, pwede po yun lahat gamitin against them in a case na eventually ifa-file po sa kanila. Okay? So yung number 2 is for protection po. Okay? And as final remarks po, ang masasabi ko lang, kung ito pong mga actions ng mag-asawang Diskaya ngayon ay in-advise to sila ng abogado nila, kung ako po tatanungin, that is actually a good strategy po on the part of the lawyer. Kasi in criminal cases po, kung hindi ka na talaga makaiwas na makulong talaga yung kliyente mo, yung next goal mo po kasi niyan as the lawyer of the accused is pababain po as much as possible yung penalty, 'di ba? So kung tingin po ng abogado na mag-asawang Diskaya mukhang mataas yung chance makulong sila later on kung magkakasuhan talaga. So ang next na lang po niyang gawin, papababain niya as much as possible yung penalty or papakontiin niya as much as possible yung mga cases kung saan posibleng makonvict po yung akusado or kliyente niya. Okay? So again, this is a good defense strategy po kasi kung hindi na po talaga tayo makaiwas sa conviction or sa kulong, ang layunin na lang po is pababaan yung kulong, yung duration of ng kulong or pakontiin yung mga crimes kung saan makoconvict yung accused. And the reason po why I am explaining this kasi there are really cases na kahit na anong defend mo, kung very obvious yung evidence, very clear, hindi talaga na makaiwas sa kulong yung kliyente mo. So pag ganyan, pababain mo na lang para at least po yung maging imprisonment na isa-suffer ng client mo ay hindi magiging mahaba. 'Di ba? Kasi yun po yung magiging trabaho mo talaga as a lawyer. Kung hindi tayo makaiwas sa kulong, pababain na lang po yung liability or duration of the imprisonment. Okay? So again, klaruhin ko lang po, hindi ko po to ine-explain para protektahan yung mag-asawang Diskaya. Ine-explain ko lang po kasi this is actually a very interesting development. And at least po, since I am explaining my point of view as a lawyer, as a practicing litigation lawyer po, magkaka-idea kayo kung ano ba yung mga defenses na yan sa mga criminal cases. Bakit biglang nag-i-invoke na ng right to remain silent, right against self-incrimination, and so on and so forth. Okay, so